Welcome back po sa Panahon TV mga kababayan. Time check po muna tayo, 5:11 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. At ngayong umaga makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada para sagutin ang ilang katanungan natin kaugnay sa lagay ng panahon. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Jessie, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Mr. Cada, ito pong binabantayan natin na sama ng panahon ay mas lumakas pa nga po sa kategoryang tropical storm kahapon. Yan po ay nasa labas pa rin ng ating area of responsibility. At sa pinakahuling datos po ng Pag-asa, ano na po ba ang kasalukuyang lokasyon nito? At meron ba ang pagbabago sa naging direksyon nito? Yun pong minomonitor rin ng Pag-asa na isang bagyo na si Tropical Storm Kamuri na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Halos patuloy ang kanyang pagkilos sa north-northwest at sa mga susunod na araw, ito ay magre-recurve na at sa direksyon ng northeast. Kasalukuyan ang kanyang lakas ay nasa 95 km per hour yung kanyang maximum sustained wind at yung pong kanyang gustiness ay umaabot na po sa 120 km per hour. Halos ang kanyang bilis ay nasa 20 km per hour at talagang dederecho na po ito papalayo sa ating bansa at hindi na talaga ito pupunta o papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So yun yung good news at wala naman itong talagang magiging direktang epekto. Maliban lamang po habang ito'y lumalayo, nagkakaroon tayo ng kaulapan dyan dahil sanhi naman po yan sa paghatak nito sa ating southwest monsoon o hanging habagat. So isang magandang balita nga po yan mga kababayan, no? Bagamat meron po tayong binabantayan na sama ng panahon sa labas ng ating area of responsibility, ang isang good news naman po dito ay hindi ito direktang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, wala po itong direktang epekto sa bansa natin. At Mr. Cada, nasabi nyo na nga po na ang epekto na lamang nito kung sakali man ay hahatakin niya o paigtingin itong southwest monsoon o yung hanging habagat. So saang areas po ba magpapaulan itong hanging habagat sa mga susunod na araw? Sa ating pagbabantay, halos makikita natin dito, ito yung bagyong si Kamuri at ito yung ating tinatawag na hatak niya o yung southwest monsoon. At bahagya talagang nakakaapekto ito, lalong-lalo na nga po dito sa may Mindanao. Kaya expect po natin, halos may paulan tayo, dyan po yan sa may area ng Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao at gayon din po sa may area ng Soc-Sargen. Halos magkakaroon talaga dyan ng mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan na dulot nga po ng southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa Mindanao. Kaya naman po pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin dyan po sa may Mindanao. Kayo po ay apektado nito nga southwest monsoon o yung hanging habagat at yan po ay magdadala ng mga pag-ulan. Kaya po paghandaan natin yan. No? Kung lalabas ng tahanan, huwag na lamang kalilimutan ang pagdadala ng payong. At Mr. Cada, bukod po sa lagay ng panahon ay mahigpit din natin binabantayan ang kondisyon ng Mayon Volcano. At para po sa ikapapanatag ng loob ng mga kababayan natin sa Albay, ano po ba ang 3-day special weather forecast natin para sa Albay? Para sa ating pagtaya dito sa probinsya ng Legazpi, lalong-lalo na nga po kung saan nandyan po ang Mayon Volcano, makikita natin na halos ang ating pagtaya dyan ay partly cloudy to cloudy skies lamang at halos ang mga pag-ulan ay dulot ng thunderstorm, usually yan ay sa hapon. Ang agwat po ng temperatura dyan sa may area ng Mayon ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga alam natin ang halos taas ng Mayon Volcano ay nasa 2.5 km, ibig sabihin yun, yung hangin dyan ay nanggagaling ay sa north to northeast, kaya expect po natin halos moderate o katamtaman lang ang hangin at kung sakaling ito ay halos magkaroon ng pagputok ay handa naman tayo dahil yung pong epekto nito sa ating panahon halos mga mahinang pag-ulan lamang at dulot lamang nga po ng tinatawag nating localized thunderstorm lalo na po sa hapon. So Mr. Cada, sa ibang usapin naman po, kahapon ay inalala natin ang pinsalang idinulot ng Bagyong Ondoy. Pagkatapos po nito, meron po bang naging pagbabago mula sa Pag-asa? Dahil sa bagyong si Ondoy, maraming pagbabago ang nangyayari sa ating buhay at gayon din dito sa Pag-asa. Unang-una, nung panahon ni Ondoy, wala pa tayong halos maraming Doppler radar. At dahil nga kay Ondoy, nagkaroon tayo ng Doppler radar installation sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Katulad nakikita natin, ito ay isang sample ng Doppler radar at ito yung ating tinatawag na image o halos doon natin makikita sa Doppler image ng radar kung ano yung bilang o dami ng ulan sa isang partikular na lugar. At dahil nga dito sa Doppler radar na to, nagkaroon tayo ng tinatawag nating pagtaya
sa dami ng ulan o yung tinatawag nating rainfall warning system. At ito nga may iba't ibang color-coded, yung yellow, orange at red. Ibig sabihin, naging aktibo yung rainfall warning system natin na hindi lamang sa lakas ng hangin yung naibibigay natin sa pagtaya ng panahon kung may bagyo, kundi dami ng ulan. At ang isa pa, halos nagkaroon talaga tayo ng awareness at kaya ang Pag-asa, nagkaroon tayo ng ating mga sa social media, nandyan yung ating Twitter account, at nandun din yung ating Facebook. At panghuli, dahil nga po nagkaroon na tayo talaga ng awareness, nagkaroon tayo ng iba't ibang programa at katulad nga ng Panahon TV na kung saan nagbibigay tayo ng timely information araw-araw para sa ating magiging lagay ng panahon. So bukod po sa pinsalang idinulot ng Bagyong Ondoy ay nagsilbi rin ito nga leksyon para sa atin, no? Lalo na po dito sa Pag-asa. Kaya naman ay naglabas na sila ng rainfall warning system kung saan nakikita natin ito sa ating mga social media sites. Yung red, ganun din po yung orange at yellow rainfall warning. Yan po ay nagsisilbing gabay natin kung gaano nga ba kadaming ulan ang mararanasan sa mga susunod na oras. At bukod pa dyan ay nadagdagan po yung Doppler radar station natin sa bansa. At yan po ay tumutulong para makapaglabas ng accurate weather information ang Pag-asa. Siyempre, kasama pa rin po ang Panahon TV para sa paglalabas ng mga timely information o timely weather information. At Mr. Kada, bilang panghuling katanungan na lamang po, ibahagi niyo naman po sa amin ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast. Magpapatuloy ba ito nga magandang panahon na nararanasan natin? Para sa ngayong araw ng Sabado, halos sa ating monitoring ng ating satellite image, halos maninipis lamang ang kaulapan ng ating nakikita. Ibig sabihin niya, good weather ang ating mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon kasamang Metro Manila. Pero expect pa rin po natin yung mga isolated rain showers and thunderstorm. Usually po yan sa hapon o sa gabi. At dahil pa rin po sa patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat sa Mindanao, asahan natin ang area ng Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan at ang tsansa na mahina hanggang katamtamang pag-ulan ay nandyan pa rin. May mga kaulapan rin tayo nakikita dito sa may area ng Palawan at Western Visayas dahil sa wind convergence na galing sa southwest at sa northwest, kaya may mga possible na pag-ulan tayong posibleng maranasan sa mga susunod na oras. So ayan po mga kababayan, kung may mga outdoor plans nga po kayo today, huwag po natin kalilimutan ang pagdadala ng payong dahil mataas pa rin po ang tsansa na makaranas tayo ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagpulog. Pero sa bahagi po ng Mindanao, mas mataas po ang posibilidad na makaranas kayo ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. At yan nga po, no, nakasama natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Panahon TV Weekend Edition.